Ang laki po ng kontrobersya ng sabi ni Congressman Rodante Marcoleta na wala naman talagang West Philippine Sea. Ito po ang binitawan niya mga kataga. Yun lang kasi napaka-emotional na issue ang mga pangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Kaya't minsan nadadala ang marami sa emosyon at sa mga kataga. So ano ba talaga ang totoo? Ito po. Sa sinabi ni Marcoleta, may bahagi po na totoo, particular po itong bahaging ito. Ang West Philippine Sea is a creation by it's a creation by us. Ang West Philippine Sea, yun po ang area claimed natin as EEZ. Noong 16th century, tinawag po ito ng mga Portuges na China Sea o Mar de China dahil ito ang dagat papunta po ng China. Sa mga Chinese naman, ito naman ang South Sea dahil po nandun siya sa south ng China. Sa Vietnam naman, ito po ang East Sea dahil siya naman ay nasa silangan ng Vietnam. Noong mga 1930s, sinulang tawagin itong South China Sea sa mga mapa para maiba sa East China Sea na nandun naman po sa hilaga ng Taiwan. Taong 2012, pinirma ni Pangulong Aquino o Pangulong Benigno Aquino ang Administrative Order No. 29. Sa ilalim po nito, ang maritime areas na sakop ng ating EEZ, yung Exclusive Economic Zone, ay binansagan niyang West Philippine Sea. Sa Section 5 ng AO, inuutusan ng lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno na gamitin ang mga katagang West Philippine Sea. Pati ang NAMRIA, yung National Mapping Agency ng Pilipinas, inutusang baguhin ang pangalan ng dagat na sakop ng ating EEZ. Bilang isang admin order, wala naman po ito talagang direktang bisa sa international level. Internal lamang po ito at para sa mga ahensya ng gobyerno at pati sa ating mga nag-iimprenta ng mapa. Pero may dagdag po dyan. Sa Section 4 nakalagay na at the appropriate time, inaatasan ng DFA na isumiti po itong AO29 at ang bagong mapa ng Pilipinas sa UN at sa mga international bodies. Ang malamang na pakay ay para ipakilala sa international community itong bagong pangalan at baka balang araw ay maging internationally recognized. So, sino bang in charge sa mga pangalan ng karagatan? Ang mabilisang sagot, ito po yung IHO, ang International Hydrographic Organization. Medyo mahaba. At sari-saring UN agencies. Mahaba rin po ito. Gaya po ng UN Permanent Commission on Geographical Names at UN Group of Experts on Geographical Names. Yun lang, hindi po madali ang palit pangalan. Taong 1932, una naglabas ang International Hydrographic Organization ng opisyal na listahan ng mga pangalan. Pero taong 1953, huling naglabas ang grupo ng edisyon na tinatawag na Limits of Oceans and Seas para pong official atlas ng international community. So, bakit ganun? Dahil gaya ng inaasahan, maselang issue ang pagpapangalan lalo na po kung maraming country claimants sa isang lugar o sa isang karagatan. Ang IHO kasi ay kinabibilangan po ng mga member countries na may kani-kanyang maritime domains at merong kani-kanyang interest. Halimbawa, ito pong dagat sa pagitan ng Japan at ng Korea, gustong tawagan ng Japan na Sea of Japan. Ang gusto naman ng Korea, tawagan siyang East Sea. Ito naman po ang mas bago. Si US President Donald Trump gustong palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America. Naglabas na nga siya ng kautusan sa US government para po gawin yan. Ang bawi po ng Mexican President na si Claudia Pardo, palitan ang pangalan ng US at gawin itong Mexican America. Kumbaga, hanggat hindi po ito naaprubahan ng IHO at ng UN sa isang masalimuot na proseso, abay kanya-kanyang pangalan po yan. Pwede mong tawagin ng ibang pangalan pero baka ikaw lang yun. Pero ito po, sa Technical Resolution number 4.2 na nilabas ng IHO, ginigit po ng grupo na mahalagang unang hakbang ang pagpalit ng standardized international name, ang pagpalit muna ng standardized national name. So sa madaling sabi, dapat palitan muna ang pangalan sa lokal na level para may pag-asang mapalitan sa international na pangalan.